So hey guys, so welcome back sa aming channel. So for today's video guys is I'm going to share with you some information and tips kung paano nga ba makahingi ng medical assistance sa ating Office of the President. Yes po, na kayo na narinig, I'm going to share with you some of the requirements kung paano makapag-request ng medical assistance. So, kung need nyo talaga ng medyo malaking halaga for medical assistance or kailangan nyo lang ng financial assistance lang talaga when it comes to the medical health, so meron po akong idea and I'm going to share with you guys. So, lately ko lang din kasi nalaman to yung Office of the President. Kasi before, wala talaga akong idea na meron palang ganun. Pwede pala kayong lumapit sa Office of the President. So, ito po ay para sa mga hindi pa nakakaalam ng requirements na to at sa mga hindi pa nakakaalam na may ganito pala sa ating Office of the President. So, for this is the reason why kung bakit ako lumapit sa Office of the President because of the medical assistance, because of ACE condition nga. Kasi sa ACE po kasi is na-diagnose siya na severe to profound hearing loss. So, for the right ear na po kasi is severe na yung right ear niya and yung the left ear will be profound. So, medyo hindi na talaga maganda yung the way na pagrinig ni Ace kasi nga hindi na ganun kalakas yung naririnig niya. So, sobrang lalim na yung naririnig niya. So, kailangan talagang pasigaw na yung mga yung usap, kahit nga yung paputok na Goodbye Philippines, yung basta malalakas na paputok, wala lang sa kanya. So, wala siyang reaction doon, hindi siya nagugulat. So, yun yung napansin namin kasi sa kanya. So, that's why we conduct a hearing test nga sa kanya. And we just found out na may issue na yung tenga niya. So, kailangan namin ng malaking halaga for the hearing aid ni Ace. That's why, may nagsabi sa amin, lumapit kami sa Office of the President. So, may mga requirements ako. And then, I'm going to share with you guys kung ano yung mga requirements and how long yung pagkuha ng guarantee letter. So, kasi sa amin, ang kinuha ko kasi na requirements, ganito magiging itsura niya. So, yun guys, so yung mga requirements pala sa ating Office of the President, kung gusto nyo makahingi ng medical assistance. So, ito po is para lang to sa mga nangangailangan para sa medical assistance or pag kailangan ng malalaking halaga when it comes to the operation, procedure, hearing aid, implant, or whatsoever na kahit anong medical assistance man yan, pwede po kayo lumapit sa ating Office of the President and yes po, lahat po is tinatanggap nila. So, wala po silang pinipili, pero depende na rin po yun sa kanila kung magkano po yung maibibigay nilang tulong para sa medical assistance nyo po. So, if you are willing po na mag-apply sa ating Office of the President para lang po sa medical assistance, so, first of all po, kailangan nyo po mag-present ng what you call this, ng laboratory. Kahit anong laboratory po yan or kahit anong procedure, kailangan nyo po humingi ng price quotation. Kasi po sa amin, ang hiningi po kasi namin is price quotation para po sa device na or sa hearing aid po ni Ace. So, ganito po yung itsura. Ganito po yung itsura ng hiningi namin ito po itsura ng hiningi namin dun sa hospital kung saan po kami nang hingi. So, ganito po yung price quotation. Tinupi ko lang po yung information kasi may Ace meron. So, ito po yung price quotation. And then, next will be yung endorsement letter. So, kailangan din po itong endorsement letter na po. This is the example lang po. Example po ito ng endorsement letter. So, yung 2 is dapat nakato siya sa Office of the President. So, ganyan po dapat na makikita nila, endorsement letter. And then, yung 2 is naka-Office of the President. Next will be, kukuha po kayo dapat ng medical certificate sa doktor nyo. Sa doktor nyo mismo, hingi kayo ng medical certificate.
And then, if minor naman po, or if, for example, if it is a toddler, like Ace po is toddler lang po siya, magpa-Xerox din po kayo ng birth certificate niya. And then, Xerox po kayo ng ID nyo, valid ID. Any government ID will do. And then, kung PWD man po siya, is pwede nyo rin po siya i-Xerox at isama siya sa requirements. Yun po kasi yung kinuha sa akin dun sa Office of the President. Next will be social case study. So, sa social case study po kasi, based po sa aking na-experience at when it comes to the DSWD po kasi, ang hiningi po sa akin kasing requirements po is kumuha ako ng certificate para po so yun po yung dalawang requirements sa social case study ng DSWD. Una is yung certificate for assessor. Pangalawa is certificate for business permit. Yung certificate po is katunayan lang yun na wala po kayong any business na naka-registered sa City Hall nyo. Sa sarili nyong City Hall. And then, kumuha po ako ng birth certificate ni Ace. Sinerox ko yun. And then, yung medical certificate. Dapat kasi dalawa ang hihingin yung medical certificate. One is yung sa DSWD para sa social case study. And then, pangalawa is yung ipapasa nyo siya sa Office of the President. So, dalawa kasi ang hiningi ko, kaya sinabay ko na yun para po sa social case study. Pero, depende po kasi yata sa barangay or depende po yata sa lugar kung ano yung mga requirements nila for DSWD na social case study. Pero kasi, ang kinuha ko kasi is certificate of assessor, certificate of business permit, and then yung birth certificate ni Ace, yung PWD niya, sinerox ko yon, pati yung valid ID ko, sinerox ko. Then, kumuha din ako nung proof of billing. Tapos, kumuha din ako ng ano ba kinuha ko nun? Certificate, medical certificate. Tapos, yung price quotation nung hearing aid niya. And then, kumuha din ako ng result, yung laboratory. So, binigay ko yung lahat sa DSWD. So, naghintay ako at I think 3 days. Kasi nag-apply ako ng Friday. So, kinuha ko siya by Wednesday dun sa DSWD na malapit dito sa amin. And then, once na kompleto ko kasi yun, dinala ko siya sa Office of the President. So, ulitin ko po ang requirements for the Office of the President na medical assistance will be yung laboratory or any procedures na ginawa dun sa patient, price quotation, and then barangay indigency, social case study na manggagaling po sa DSWD. Kung minor po, kailangan nyo pong i-Xerox yung birth certificate. At kung may PWD naman po, yung mismong minor na yon is kailangan nyo pong i-Xerox din yung ID nung PWD or nung senior citizen. Then, kailangan nyo rin po mag-Xerox ng valid ID nyo, ng government ID. Kung hindi na po kaya mismo nung patient maglakad ng papers para po sa medical assistance niya is pwede naman po mag-apply yung kamag-anak or yung nanay ng pasyente. So, yun lang po yung requirements. Ulitin ko. Hearing loss. Laboratories result, any procedures na gagawin sa pasyente, kailangan nyo pong dalhin yun, price quotation, medical certificate or abstract, barangay indigency, social case study na manggagaling po sa DSWD. Pag minor, kailangan ng birth certificate. Then, kung PWD naman siya or senior citizen, Xerox nyo po yung ID niya.
Then, Xerox din po kayo ng ID nyo. And of course, kailangan din po nun nung endorsement letter na manggagaling sa hospital or manggagaling sa center na pagre-requestan nyo po. Or nung kailangan nyo po ng medical assistance. O kung hindi nyo po kaya yung price, is kailangan nyo po ng price quotation. Doon sa, kung saan po manggagaling yung mismo quotation for medical assistance. Kasi po sa amin is nanggaling siya sa center kung saan po kami nagpagawa ng hearing aid ni Ace. So, nang hindi po kami ng price quotation. Dalawang hiningi kong price quotation. One is for the DSWD kasi kailangan nila yon para sa social case study. At one is for the Office of the President po. So, dalawang hiningi ko. Then, dalawa din na medical certificate. One is for the social case study sa DSWD and one for the Office of the President. And make sure po yung endorsement letter is nakapangalan po siya sa Office of the President. Ganito yung itsura niya. Kung makikita nyo, yung 2, yung date, and then 2. Example lang po ta, dapat yung 2 is naka-Office of the President. Yun po dapat yun. Yan po yung example ng price quotation. And then, barangay agency, syempre makukuha nyo lang po yun sa inyong sariling barangay and birth certificates. So, ayun lang. And yung mismong guarantee letter, so yung guarantee letter nila sa Office of the President, makakatanggap kayo ng guarantee letter within 2 to 3 weeks or pwede rin siyang, the maximum will be 1 month. Yung guarantee letter. So, kasi sa akin, sinend na lang kasi nila sa email yung guarantee letter. Then, yung guarantee letter na yun is ipapasa ko siya kung saan kami nagpagawa ng hearing aid ni Ace. So, ito guys, yung example ng guarantee letter. So, tinakpan ko na lang yung mga information namin. So, if you have any question or if you have any suggestion na gusto nyong i-request sa akin, just comment down below. And don't forget to subscribe in our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo for the next videos na i-upload namin. So, bye-bye for now!